Guys, so ang i-share ko naman sa inyo ay um, ipapakita ko kung paano magbisita ang aking amo. So, itong table ay siya yung nag-prepare dahil kapag ganitong may bisita, gusto niya siya yung naghahanda ng table. Lalong-lalo na kapag may bagong salta. At umaga pa lang, na-set up na niya yung itong table. At hindi nga ako nagpakain ng tanghali, so pinauwi ako ng maaga para makabalik ng gabi. So 7 p.m. ay pinababalik ako at alas 8 nga daw ang dating ng mga bisita. Actually wala naman masyadong ihahanda na dahil ang iba ay nakaredy na at yung primo ay madali lang naman lutuin. So, eto nga yung gamit kong uniform sa pagsaserve. Mapatanghali man o gabi, ito yung pinagagamit para presentable. Parang nasa royal blood ang dating, ganun. So, matagal ko na nga ding hindi nagagamit ang uniform na ito dahil hindi na masyadong nagbibisita. So, bago sila kumain ng dinner ay may aperitibo din or appetizer. So, ito yung pinakita ko na linuto kong recipe ng Spain na sabi ko. Tapos, dinagdagan niya ng polenta na pinirito at saka mga nuts ang pang-aperitibo or appetizer. So, ayan. At ito nga yung primo piatto na may sauce or sahog na radicchio rosso na pinakita ko na rin kung paano ko linuluto. Tapos cheese. Madali lang lutuin yung pasta dahil presko siya. So ito na nga, isa-serve na natin yung first plate. At habang sila ay kumakain ay niligpit ko naman itong mga ginamit sa pang-aperitibo. At ito naman yung pangalawa, roast beef na napakalambot at napakasarap at masarap din yung bayad. Na may kasamang patatas na nalinuto sa oven, buong patatas at saka yung pinakita ko na rin na fennel, yung in-steam ko na finocchio. Bale, nilagay lang niya sa oven din para magkakulay. At ito naman yung dessert na linuto niya. Itong dessert na ito ay siya lang yung gumagawa. Peras na may sabalyoni. Masarap siya. At ito na nga, alas 10:30 na. So, pwede na akong magligpit sa mga pinagkainan. Tapos na sila at pumunta na sila sa sa kabilang salas para magchika-chika. So actually, alas 10 tapos na silang kumain. Mabilis lang naman silang kumain. At eto na nga, yung mga ililigpit sa kusina. So, katulad ng sabi ko, madali lang silang matapos kumain. Kaya lang, natatagalan ako sa pagbibisita dahil sa mga hugasin katulad niyan. So, 6 lang sila. Ang nagamit na baso ay 24. So, kailangan or hinuhugasan pati sa kamay yan. Hindi pwedeng ilagay sa dishwasher dahil mga delicate. So, yun nga, dito lang ako natatagalan ng pagbibisita dahil sa mga hugasin. So, yung mga natira sa pichel ay sinasalin ko sa mga butilya nila para mahugasan.
So pagkatapos ko ngang maisalin yung mga tubig at wine sa kanilang mga botilya ay inumpisahan ko na nga ang paghuhugas ng mga baso. So gaya ng sabi ko kanina, dito lang talaga ako natatagalan sa paghuhugas. Lalo na dito sa mga baso dahil nga napaka-delicate, kailangan doble ingat at pagkatapos na mahugasan ay pupunasan. So time check, it's 11 p.m. So sana bago mag-alas 12 makaalis si Inday o si Cinderella na Inday. Yan, so isinunod ko naman itong mga pitcher na hugasan. At ito rin, kailangan doble ingat rin sa paghuhugas. At mga susunod yung mga iba pang mga baso, ayan. So, ganito nga ang ginagawa ko sa pagpapatuyo. Kailangan gamitan ko siya ng baston para mapatuyo yung loob. At pati itong baso na ito na pang champagne, yung float, kailangan din gamitan ng baston para mapatuyo yung loob. Katulad niyan. So, ganyan yung ginagawa ko. At ito na nga, tapos na tayong maghugas ng 24 baso at mga serving plate na malalaki. So, sunod naman ay itatago natin or ilalagay sa kanilang cabinet. Ayan. At eto na nga, bago mag-alas 12, tapos na si Inday. So, hindi na ako nagpasundo. Usually, kapag late na akong natatapos, ay nagpapasundo ako. Pero this time, sabi ko, subukan kong umuwi na mag-isa. At siguro marami pa naman ako sigurong kasama na mga naglalakad pa sa kalsada. At nag-offer nga din yung amo na ihatid ako, pero sabi ko maglalakad na lang ako. At dito na nga ako dumaan sa mas malayo kumpara sa dinaanan ko kanina na pumasok. At mas maliwanag. At mas maraming nadaan pa na mga makakasama. Ayan, sa awa ng Diyos, malapit na ako sa bahay at nadaanan ko na yung simbahan. At eto na nga, thank you Lord, at safe tayong nakauwi. At bago mag-alas 12, sakto na nakauwi si Cinderella.